Magandang araw po sa kanilang lahat. Ako po si Father Rico Trinidad, ang Chairman ng Commission on Basic Ecclesial Communities ng Diocese of Malolos at Professor at Instructor ng kursong Basic Ecclesial Community sa Immaculate Conception Major Seminary, Graduate School of Theology. Ito po ngayon ang lecture number 3 tungkol sa History of Church and Historical Evolution of Basic Ecclesial Communities, Models of the Church. Sa lecture na ito ay pag-aaralan natin at titignan natin ang kasaysayan ng simbahan. Titignan din naman natin paano unti-unting uminog ang kasaysayan ng basic ecclesial community sa ating simbahan. Bahagi nito, makikita natin ang iba't ibang modelo, iba't ibang anyo, iba't ibang pagsasagawa ng misyon ng simbahan sa paglipas ng panahon. Pakinggan natin at panoorin mabuti ang lecture na ito upang malaman natin ang pinagmulan ng basic ecclesial community at kung paano ito patuloy na lumalaganap sa ating simbahan dito sa Pilipinas. So ngayon tayo ay nasa lecture number 3 ng Basic Ecclesial Community, ang Basic Ecclesial Community and Church History. So sa mga nakaraang dalawang lecture natin ay una ay napag-usapan natin ang ecclesiological foundation ng Basic Ecclesial Community. Sumunod ay napag-usapan din natin ang pastoral definition ng Basic Ecclesial Community. So para tayo makarating sa ating third lecture ay i-review lang natin ng konti yung mga napag-aralan natin at mga diniscuss natin para ma-connect natin ito, ma-relate natin ito sa ikatlong lecture natin ngayon. Okay. So sa unang lecture natin ay Ecclesiological Foundation o Basic Ecclesial Community. So doon ay ginawa natin at diniscuss natin isa-isa ang kahulugan ng mga salitang basic, ecclesial at community. Sabi natin, ang ibig sabihin ng basic sa basic ecclesial community ay small. Ito ay tumutukoy sa sukat o dami ng mga kasapi na ito ay pinaliit para magkaroon ng encounter, mas lalong matutukan ng mga kasapi at magkaroon ng tinatawag na sense of belongingness. Ikalawa, sabi natin ito ay little ones. Na ang little ones na tinutukoy rito ay ang mga marginalized at mga mahihirap o yung tinatawag nating Church of the Poor. Na kung saan ay naunawaan natin sociological principle, makikita natin talaga ang BEC ay magsisimula sa mga sabihin natin kapos sa buhay sapagkat kailangan nilang magtulong-tulong. Ang BEC ay magsisimula sa mga mahihirap sapagkat ito'y bahagi ng misyon ng simbahan upang sila ay kalingain. At sa basic, sinabi rin natin ay base, kung natatandaan natin, ang base na tinutukoy ay ang larawan ng tatsulok o triangle. Na kung titingnan natin, ang mga kasapi ng ating simbahan ay katulad ng isang triangle. Yung nasa pakatuktok ay kakaunti lamang ang obispo, Santo Papa, mga pari, mga religyoso. Karamihan ng nasa base ay mga laiko at doon nagsisimula din ang BEC sa base. Kaya ito'y tinatawag din nating grassroots. Pang-apat, ito ay fundamental sapagkat ang ibig sabihin nito ay back to basic. Na makikita natin ang basic ecclesial community ay nag-ugat sa halimbawa ni Kristo ng kanyang mga alagad at yan ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga unang Kristiyano. Kaya yung fundamental dyan ay back to basic. Sabi nga natin ay resursumo o reargumento na binabalikan natin yung dati nating pinanggalingan. Ang origin naman, number 5 ng small ay tumutukoy naman sa talagang pinagmulan ng ating BEC, pangunahin si Kristo at ang buhay ng mga unang Kristiyano. Sa ecclesial, doon ay pinag-usapan natin yung salitang ecclesial ay nagmula sa salitang Griego na ekklesia, na mayroong tatlong pakahulugan ng ibig sabihin ay the act of gathering, pagtitipon ng mga tao, the reason for gathering, pagtitipon para kay Kristo, at the identity being built because of that gathering.
na ang assembly, the assembly of the people of God, na sa pamagitan ng eklesyang ito, the act of gathering, the reason for gathering, ay nabubuo ang identity ng mga taong naggagather at nagtitipon. At ang identity ito ay mga Kristiyano na simbahan ni Kristo. At gayon din ang konsepto ng people of God sa ecclesial na sinasabi lamang dito ay yung ating common baptism na tinanggap natin, common priesthood na tinanggap natin sa ating binyag. Na mayroon tayong common priesthood, maging pari o sino man na bawat isa ay tayo ay mga pari sa diwa ng ating binyag. At kaugnay ito ng ministerial priesthood, ang mga nasa holy orders ay naglilingkod sila para sa common priesthood. At hindi naman pangatlo, universal means of salvation, na ito ay sinabi natin sapagkat the Church of Christ subsists in the Catholic Church. Ang simbahang itinatag ni Kristo ay umiiral sa loob ng simbahang Katoliko. At dahil dito ang simbahang Katoliko ay merong fullness of the means of salvation na kung saan yung dahilan nito ay apostolic succession, ang creed at sacrament. Na sinabi natin kahit naman sa ibang mga grupo ng mga Kristiyano ay meron din namang kaligtasan. May kaligtasan din namang matatagpuan sa simbahan ng Protestante, ng born again. Pero ang fullness of means of salvation ay nasa simbahang Katoliko. Pang-apat, nasabi natin ecclesial na ibig sabihin ng basic ecclesial community ay new way of being a church. Na ang BEC ay panibagong mukha at pag-iral ng simbahan sa ating panahon ngayon, lalo na sa ating simbahan sa kasalukuyang panahon. At yan ay ipinahayag sa ating Second Plenary Council of the Philippines noong 1991. Bahagi rin ng ecclesial yung evolution of term, na dati ang tawag sa BEC ay PCC, Basic Christian Community, at pagkatapos ito ay naging Basic Ecclesial Community. So ang sinasabi rito ay mas safe na gamitin at mas angkop ang ecclesial. Sa community, pinag-aralan natin yung koinonia, ng ibig sabihin ay sharing. Sharing of goods, sharing of faith, sharing of life, na ang buhay ng mga pamayan ng Kristiyano ay pagbabahaginan. Komunyo ay larawan ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba dahil sa pag-ibig. Ito ay larawan din na mula sa Holy Trinity, na mayroong tatlong persona na mayroong isang Diyos, kaya sila nagkakaisa dahil sa buklod ng pag-ibig. Number 3, yung cum unio na ibig sabihin ay with, united, cum unio, to be united with. Na pangunahing binibigyang pansin ay ang Holy Communion, na kung saan ang tinutukoy ay ang the body of Christ, na kung saan ay larawan ng simbahan, na sa pagtanggap ng banal na komunyon na katawan ni Kristo ay nabubuo ang simbahan, ang tinatawag nating mystical body of Christ. Ang katawan ni Kristo, ang simbahan. Gayun din naman, ang community ay tinatawag nating community of disciples mula muli sa Second Plenary Council of the Philippines, na ang hangarin kapag nagtatagoy ng BEC, ito ay nagiging pamayanan ng mga pari at propeta at haring lingkod. Isinasabuhay yung gampanin ni Kristo. At panglima, yung Kingdom of God, na sinasabi natin, the seeds of the Kingdom of God ay ang simbahan, na ang paghahari ng Diyos ay nagaganap ngayon sa ating simbahan. But ang sabi natin ay here, but not yet. Narito na, nagaganap na, pero hindi pa ito puspos. At ito rin ay nakikita natin sa buhay ng basic ecclesial community. So yan ay short summary ng ecclesiological foundation ng basic ecclesial community. Sa ating ikalawang lecture ay diniscuss naman natin ang pastoral definition ng basic ecclesial community. So binanggit natin doon ay lima yung ating binanggit na ating pinaghugutan ng pastoral definition ng BEC. Ibig sabihin ng pastoral ay paano ba ito ina-apply, paano ito naranasan, paano ito sinasagawa, at paano ito itinataguyod. So yung mga katangian niya, na sabi nga natin, hindi ko mo nag-Bible sharing ay BEC na. Hindi ko mo nagkaroon ng street mass ay BEC na. So nililinaw natin na merong pang mas malalim na kahulugan ng BEC batay sa mga definisyon na ibinigay
nitong mga ating binanggit mula sa Acts of the Apostles, Evangelii Nunciandi, Second Plenary Council of the Philippines, at Making of Local Church mula kay Bishop Francisco Claver, at ng Second Synod of Malolos noong 2013. So ito ay magandang pagsusuri na makikita natin ano mang sasabihin nating BEC. BEC halimbawa sa Diocese of Antipolo, BEC sa mga diocese sa Visayas, sa Mindanao, mga BEC sa mga parokya. So ito ang gagamitin nating batayan sapagkat sabi nga natin, itong mga paliwanag na ito tungkol sa BEC, hindi naman ito imbento. Hindi ito kathang-isip lang. Kundi ito ay karanasan at dokumento ng ating simbahan. Katulad ng ginawa nating pagsusuri, di ba? Matapos natin tignan yung 4 na definition, pastoral definition ng BEC, yung sa Acts of the Apostles, Evangelii Nunciandi, Second Plenary Council of the Philippines at Making of Local Church mula kay Bishop Francisco Claver, sinuri natin yung sa Diocese of Malolos. So nagbigay siya ng definition, nakita natin mula sa definition ng Diocese of Malolos sa Second Synod niya ay sa unang tingin ay parang kulang. Sapagkat makikita natin yung sabing elements ng Synod ng BEC sa Diocese of Malolos ay hindi niya tahasang binanggit ang kahalagahan ng regularity of meetings, na kung saan ang regularity of meetings ay hindi lamang yung pagsisimba linggo-linggo, kundi yung regularity of meetings ay ang pagtitipon ng mga kasapi ng BEC linggo-linggo sa pagsasagawa ng kanilang pulong panalangin. Kung matatandaan natin, hindi rin binanggit ng tahasan sa Second Synod of Malolos na ang BEC ay kasama ang mga laikong lingkod. Ang kahalagahan ng mga laikong lingkod sa pagtataguyod nito. So hindi ito tahasang binanggit. Pero kapag tinignan natin yung IRR niya, yung implementing rules niya and regulation, ay naroroon siya. Pero makikita mo na hindi pa rin siya talaga tahasang binibigyan ng pansin na tila baga na ito ay hindi kasama talaga sa pangunahing katangian ng BEC. So kaya natin ito nabanggit kasi sa iba't ibang mga diocese, siyempre, merong mga iba't ibang mga BEC. May mga iba't ibang gawain sa BEC. May iba't ibang paraan. Pero dapat ay lagit-lagi nating babalikan itong mga panuntunang ito ng mga BEC, ng mga pastoral definition. Sapagkat sabi ko nga, kapag kulang yung ating definition, mahihirapan tayo sa pagtatagoy ng BEC sapagkat kulang yung ating definition. Kapag naman mali yung ating definition o sobra yung ating definition, mahihirapan din tayo sa pagtataguyod ng BEC. So napakahalaga talaga sa paggawa ng isang bagay yung ating pagkakaunawa. Sapagkat kung mali ang ating pagkakaunawa, mali ang ating pagkakaintindi, ay mahihirapan tayo na tayo ay sumusunod. Sa bandang huli, ay magkakamali lang pala tayo. Sa bandang huli, hindi naman pala natin magagawa kasi nga ay kulang at sabihin nating mali at taliwas. So ito ay isang mahalagang bagay sapagkat darating ang panahon na sa ating pag-aaral tayo ay mamumuno ng mga BEC sa ating parokya o pagkasa tayo sa mga pari, tayo ay magtatalaga o gagawa ng mga gampanin sa BEC. Sa mga seminarista, darating ang panahon, magiging pari. Pagka kayo naging pari, baka sa inyong mga diocese, sa inyong lugar, kayo'y pamahalain ng BEC. At least, meron kayong foundation at alam ninyo kung saan kayo kumikilos at saan patungo, saan nagmula ang BEC. So yan ang mahalagang ginawa natin. So makita natin, binigay ko yung ecclesiological foundation, theological concept. Ngayon naman ay ang pastoral definition. So ngayon, makikita natin ngayon dito sa ating nagawa na nating pagpapaliwanag ay ang basic ecclesial community. Makita natin ecclesiological foundation, theological concepts, and theory. So doon sa unang lecture, karamihan doon mga theory, mga paliwanag. Mga sabihin natin yung iba, mga abstract ideas. No? Pagdating naman sa pastoral definition sa ating lecture number 2,
nagkakaroon na tayo ng pastoral application and principles. Katulad nung ipinaliwanag ko sa inyo. Ngayon naman, sa pagkakataong ito, ay titingnan natin ang history of the church, historical evolution ng BEC. So mahalaga, paano ba tayo na sumulpot yung usapin ng BEC sa ating simbahan? So parang ito ay binibigay sa atin yung konteksto, bakit biglang nagkaroon ng BEC. So history of the church, titingnan natin yung historical evolution ng BEC, paano siyang sumulpot sa ating simbahan, at ngayon sa panahon natin ay pinagsisikapan nating isabuhay, isagawa bilang bahagi ng gawain sa ating simbahan. So ngayon, papasok na tayo sa ating ikatlong lecture. Okay. Different models of the church in history. Introduction to evangelization through basic ecclesial community. So sabi rito, merong different models ng simbahan sa kasaysayan. Ang sinasabi lamang dito, merong iba't ibang anyo o larawan ng pagsasagawa ng misyon ng simbahan sa paglipas ng panahon sa ating kasaysayan. Sapagkat sa bawat tagpo, sa bawat yugto ng kasaysayan, merong iba't ibang mga panawagan o signs of the time na kung saan ang simbahan ay tumutugon. At sa pagtugon ng simbahan, nagkakaroon siya ng larawan ng isang model ng simbahan na nangyari at nakita sa isang tagpo ng kasaysayan. At ito ay magagamit natin upang ating tuntunin o taluntunin paanong nagkaroon ng basic ecclesial community. Okay. So ano ang layunin natin dito? Okay. Okay. Ang unang layunin natin dito ay historical knowledge and awareness and application on the journey of the church in different situations in history with different problems that met different blocks to the establishment of the reign of God. Ang sinasabi natin dito, sa pag-aaral natin ito ng history ng simbahan, ay makita natin ang iba't ibang sitwasyon ng simbahan sa paglipas ng panahon, ano yung mga na-encounter nilang mga problema, at sa problemang ito, paano sila tumugon para ipahayag pa rin ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Okay? Pangalawa, makita natin at maunawaan natin ang priority model of the church adopted and changed her way of being and way of acting in order to be relevant and effective in its mission of proclaiming the good news of the kingdom of God's kingdom. Na sinasabi lamang dito, kung merong isang tagpo sa kasaysayan na ganito ang problema, ano ang naging larawan ng simbahan, model, para siya ay tumugon at magawa pa rin niya yung kanyang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Okay? So nakita natin anong naging problema, anong naging tugon at modelo na ginamit na larawan ng simbahan. At gayon din naman, mula dito ay tayo na naririto ay makita natin paano tayo naganap din ang pagbabagong ito sa model ng simbahan sa Pilipinas. So, paano tayo nakarating doon sa ating sinasabing PCP2 dahil sa mga tagpong ito sa kasaysayan. Okay? So, yan ang ating objective. Makita natin ang history ng simbahan, ano ang mga problema, paano siya tumugon, ano ang naging kanyang anyo ng kanyang model of the church, at paano tayo nakarating ngayon sa ganitong modelo ng simbahan bilang kaugnay ng malaking simbahan sa modelo ng simbahan dito sa Pilipinas. Okay. Okay. Yan. So para maunawaan natin yung tinatawag nating models of the church,
So isa sa kilalang nagsulat na author, si Father Avery Cardinal Dulce S.J., introduce a category for understanding the mystery of the church through models. So itong si Cardinal Avery, siya ay nagsulat ng aklat noong 1974 na tinatawag nating Models of the Church. So dito ay pinaliwanag niya sa kanyang pagsusuri sa buhay ng simbahan na merong 5 model o larawan ang simbahan. Una, church as institution. Pangalawa, church as mystical communion. Pangatlo, church as sacrament. Pang-apat, church as herald. Pang-5, church as servant. Sabi nga natin, kapag tayo ay kumuha ng ecclesiology, meron tayong background sa ecclesiology, mas madali natin maintindihan itong tinatawag nating models of the church. Okay? Kaya makikita ninyo itong basic ecclesial community ay talagang ito ay related at kaugnay ng pag-aaral ng simbahan o yung tinatawag nating ecclesiology. Okay, so tingnan natin ngayon, ano ba yung mga models na binabanggit ni Cardinal Avery Dulce sa kanyang aklat na Models of the Church. So meron siyang 5 model. Okay? Ang unang model niya, church as institution. So yung church as institution, sinasabi ang simbahan ay perfect society. Okay? Na meron itong hierarchy sa simbahan, merong Santo Papa, merong obispo, at mayroong pari, may mga diakono, may mga religious order, merong mga laiko. So meron siyang hierarchy, no? So binibigyan pansin dito yung may mga pinuno, may kanya-kanyang mga gampanin. At bahagi ng hierarchy na ito as church as institution, meron siyang creed. Ano yung creed niya? Yung kanyang nilalaman ng kanyang pananampalataya. Ito ay katugon ng pagiging propeta. Meron siyang code, kaya nga merong canon law. May mga pinatutupad na mga batas sa simbahan. Ito ay tumutugon sa kingly. At meron siyang cult. Yung cult ay yung mga sakramento o yung tinatawag nating 7 sacraments. So, church as institution. So, pagka sinabi natin church as institution, ang simbahan ay isang perfect society. Ang larawan ng simbahan ay parang isang gobyerno, na may mga namumuno, may mga pinatutupad na batas, may mga alituntunin. So, church as institution. Okay? Ang pangalawang model ng simbahan ayon kay Cardinal Avery Dulce ay church as mystical communion. Dito naman sa mystical communion, ang binibigyang pansin ay ang larawan ng simbahan bilang katawan ni Kristo. Okay? Ang larawan ng simbahan bilang katawan ni Kristo na nagaganap sa pagdiriwang ng banal na misa, na sa banal na misang ito ay tinatanggap ang banal na komunyon na katawan ni Kristo, at sa pagtanggap ng banal na komunyon na katawan ni Kristo ay nabubuo ang simbahan, the mystical body of Christ. Di ba? Pagka sinabi nating mystical body of Christ, yung lahat ng taong kasapi ng simbahan, sila ay katawan ni Kristo. Kaya nga ikaw iduduktong diyan, kung ano ang ginawa mo sa pinakamalit na kapatid kong ito ay sa akin mo ginawa. At makikita natin, kung matatandaan ninyo, yung mystical body of Christ ay kaugnay ng pagtawag sa simbahang Katoliko bilang church. Bakit church? 'Di ba sabi natin, ang sa turo ng ating simbahan, ang talagang church, tayo lang Catholic Church. Bakit? Kasi tayo lang ang may pagdiriwang ng Eucharist. Bakit? Kasi sa pagdiriwang ng Eucharist, doon nabubuo ang simbahan. Bakit? Kasi sa Eucharist, tumatanggap ng banal na komunyon at ang tinatanggap ay si Kristo. At habang tinatanggap ang banal na komunyon na ito na katawan ni Kristo, nabubuo ang mystical body of Christ. At paano nagaganap ito? Dahil sa banal na misa at mayroong pari na nagkokonsekra
ng alak at tinapay bilang katawan ni Kristo. Ang ibang mga sekta, sila ay hindi tinatawag na church kundi ecclesial community. Bakit? Wala silang pagdiriwang ng banal na misa. Walang banal na komunyon. Bakit? Sapagkat wala naman silang properly, validly ordained na mga pare na kaugnay ng ating simbahan, ng apostolic succession, ng ating creed at ng ating sacrament. So yan yung mystical communion. Yung body of Christ ay larawan ng simbahan. Susunod natin ay pangatlo, number 3, church as sacrament. So ang simbahan, universal sacrament of salvation, dispenser of sanctifying grace. Na ang larawan ng simbahan, natatandaan ko na inilarawan ng simbahan ni Bishop Almario, sumalangit nawa, na sabi niya na nagtuturo siya sa amin, ang simbahan daw ay parang katulad ng isang tapayan. Pero itong tapayang ito, meron siyang 7 gripo. Ano yung 7 gripo niya? Yung 7 gripo niya, kumakatawan sa 7 sakramento na kapag ito'y ginagawad ng simbahan sa mga tao, nagdi-dispense siya ng sanctifying grace. Nagdi-dispense siya ng biyaya para sa sanctification ng mundo. Bakit sinasanctify? Para sa kaligtasan ng mundo. Kaya ang simbahan, universal sacrament of salvation. Nakita ninyo? Ang simbahan kaya universal sacrament of salvation sapagkat ang simbahan ay sakramento ni Kristo. Nang simbahan ay kumikilos bilang isang katawan ni Kristo at sa pagkilos niya bilang katawan ni Kristo, siya ay nagiging sakramento ni Kristo upang maggawad ng kaligtasan sa mga tao. Paano siyang naggagawad ng kaligtasan sa mga tao? Sa pamagitan ng mga sakramento na kung saan kapag ito'y tinanggap ng mga tao, ay sila ay tumatanggap ng biyayang nagpapabanal. Kapag sila'y tumatanggap ng biyayang nagpapabanal, sila ay nakatatanggap ng kaligtasan. Kaya the church as sacrament, universal sacrament of salvation, dispenser of sanctifying grace. So makikita natin dito, kapag sinabi natin itong number 3 na ito, ang simbahan ay sakramento, meron siyang tendency na maging sacramentalize siya. Yan nga pala yung dapat na maalala natin. Kapag na-focus ka lang sa sacrament, ang simbahan may tendency na maging rubrics, maging sacramental. Sabi nga ay sacramentalize but not evangelize. Okay? So, gayon din naman mga kapatid. Kapag ang simbahan, balik tayo sa number 1. Kapag ang simbahan ay napunto lang, masyado siyang nagbigay ng pansin bilang institution sa hierarchy, itong simbahan nagiging clericalism. Para bang nakapokus na lang ang power sa holy orders. Kaya ang tawag natin dito ay clericalism. Triumphalistic ang nangyayari. Okay? So yan ang tendency naman. Nagiging clerical, nagiging dogmatic. Sa kabilang banda, kapag ang simbahan naman ay masyadong na-focus sa mystical body of Christ, ang nangyayari naman ay masyado naman niyang isineseparate ang kanyang sarili sa ibang mga mananampalataya na hindi naman tumatanggap ng komunyon. Sapagkat ang tumatanggap ng banal na komunyon sa banal na misa ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Paano yung mga protestante? Hindi naman sila tumatanggap ng komunyon sa atin. Paano yung mga Muslim? Paano yung mga Buddhist? So hindi sila tumatanggap ng banal na komunyon sa atin kasi hindi naman sila naniniwala doon sa ating banal na misa. Paano sila? Di parang inilalayo na natin yung ating sarili sa kanila. So meron silang magaganda at positibong pananaw sa bawat models of the church, pero may pagkakataon na kapag sumobra, sabi naman, lahat naman ng sobra ay hindi maganda. Okay? So pagka sumobra, meron siyang negatibong epekto. Okay. So punta tayo sa number 3. Church as herald, prophetic, mission, kingdom of God, good news. Pagka sinabi natin church as a herald,
pinakikita rito yung gampanin ng simbahan bilang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang focus niya ay para sa salita ng Diyos, prophetic mission. Kaya nga the kingdom of God, yung good news. So dito naman ay binibigyan pansin din yung gampanin ng simbahan para magturo, para mangaral. Sa kabilang banda, kapag ka naman tayo ay napokus sa pagiging herald, sa Bible, baka naman makakalimutan naman natin yung sacraments. Baka naman tayo ay maging fundamentalist na ang dating. Nakakalimutan natin yung ibang aspeto ng katangian at misyon ng simbahan. Okay? So yan yung Church as Herald, tagapagpapahayag ng mabuting balita. Yan ang gampanin ng simbahan. Yan ay modelo ng simbahan ayon kay Father Avery Dulce. Okay? So number 5, Church as Servant. Okay. So ito naman yung larawan ng simbahan na servanthood. Binibigyan pansin yung acts of mercy, yung social concern. So ito ay magandang larawan din ng simbahan. Ng simbahan ay naglilingkod, hindi lamang sa spiritual na aspeto ng mga pangangailangan ng tao, kundi material na aspeto ng tao, pagkain, hanap buhay, katarungang panlipunan, kalusugan, para sa ecology. So yung social concern para sa politika. Pero ito rin ay merong tendency na baka naman kapag ang simbahan ay naging church as servant lang, baka naman maging social worker naman ito. Baka naman maging ito ay isang political party. Baka naman ito ay masyado na lang mapokus sa mga gawain sa mundong ito na kalimutan na hindi lamang yan ang kanyang misyon, yung gawain sa mundong ito. Kundi ang misyon niya ay makapagligtas ng kaluluwa. Salus animarum, salvation of the souls. Yun ang kanyang isang pangunahing gampanin. So, yan yung sinasabi ni Father Avery Dulce o Cardinal Avery Dulce tungkol sa models of the church. May mga modelo o larawan ng simbahan na partikular na makikita natin sa simbahan na ito'y merong positibong epekto, may positibong larawan, pero kapag ka ito ay naabuso, masyadong sumobra, ito rin naman ay merong negatibong epekto sa ating simbahan. Okay. Ngayon, so ito, balikan natin. So 5 models of the church. Church as institution. Ito ang simbahan ay perfect society, hierarchy of the church, creed, code, cult. Kapag sumobra, nagiging clericalism, dogmatism ang nangyayari, triumphalistic church. Church as mystical communion, body of Christ, mystical element, communion. Kapag naman sumobra ay masyado namang nagiging sectarian na parang inihiwalay na ang sarili sa mundo. Church as sacraments na universal sacraments of salvation, dispenser of sanctifying grace, na maganda ito pero kapag sumobra ay nagiging sacramentalized o ritualistic ang nangyayari. Church as herald, prophetic mission, kingdom of God, good news. Ito ay tumutukoy sa pagpapahayag ng salita ng Diyos na kapag sumobra, baka makalimutan naman na ang simbahan ay hindi lang naman pagpapahayag ng salita ng Diyos. Meron din naman itong mga sakramento o baka ito ay magmukhang fundamentalista at matutok na lang sa Bible. At ang panglima, church as servanthood na kung saan ay binibigyan pansin ng social concern, pero pagka sumobra, baka naman tayo maging social worker o maging isang political party. So, itong lahat ay may positibong larawan sa simbahan, pero kapag sumobra, ito rin naman ay merong negatibong epekto sa simbahan. Okay? Iyan ang paliwanag ni Cardinal Avery Dulce tungkol sa models of the church. Mahalaga ito sapagkat ito ay pagpapaunawa sa atin paanong nagpapalit-palit ng model o larawan o gawain ng simbahan sa bawat tagpo ng kasaysayan sa pag-iral ng panahon sa kasaysayan ng simbahan. Okay. So sa Second Vatican Council, so magbabalik tanaw tayo, ay merong pangunahing models of the church na pinakita sa Lumen Gentium, yung dogmatic constitution on the church, okay? On the nature of the church. No? So dogmatic constitution on the church, ito ay Lumen Gentium. Ano yung larawan o modelo na pinakita nito? Okay, so ito yung mga pinag-aralan na natin.
So una ay ang larawan ng simbahan sa Lumen Gentium, mystical body of Christ. All of us relating with one another with Christ as different parts of the body of Christ with the head. So sinasabi lamang dito, yung mystical body of Christ, tayo ay bilang simbahan ay bahagi ng katawan ni Kristo, si Kristo ang ulo, tayo ang mga katawan. Okay? At sabi ko nga, itong mystical body of Christ ay mayuugnay natin pangunahin sa pagdiriwang ng banal na misa, na kung saan tinatanggap si Kristo sa kanyang katawan sa banal na komunyon, na nabubuo ang katawan ni Kristo, at habang nabubuo ang katawan ni Kristo sa banal na komunyon, nabubuo at nakikita ang mystical body of Christ, na tayong lahat bahagi ng katawan ni Kristo bilang isang simbahan. So yan ang unang model na ipinakita ng Lumen Gentium na larawan ng simbahan. Okay? Pangalawa na model na ipinakita ng Lumen Gentium ay church as institution of religion. So sinasabi lamang dito ay clerically led with creed, code, cult structure. So madaling salita, ang larawan ay ang simbahan bilang perfect society, parang isang gobyerno, okay? Institution. So kung saan meron tayong hierarchy, meron tayong pamunuan, meron tayong mga panuntunan, at meron tayong mga sinusunod na mga batas, meron tayong prinsipyo ng pananampalataya, yung institusyon, isang institusyon, okay? So larawan ng isang parang pamahalaan, okay? Pangatlo na pinakita at pinaliwanag ko sa inyo ay ang simbahan bilang people of God sa Lumen Gentium, clerics and lay forming Christian communities and sharing Christ's mission according to each one's role in life. Okay, so yung daw mga clerics, nasa holy order, obispo, pare, mga diakono, mga religyoso, at mga laiko ay nagbubuo ng Christian community na nagkakaisa sa misyon ng simbahan batay sa kani-kanilang mga gampanin. Pero lagi natin tatandaan, kaya lamang may people of God, tandaan natin yung sa baptism natin, meron tayong common priesthood. Nung tayo ay binyagan, tayong lahat ay nagkaroon ng common priesthood. Samantala, ang mga seminarista na naging pare, mga naging obispo, mga naging santo papa, naging mga diakono, bukod doon sa kanilang common priesthood, meron silang tinanggap na ministerial priesthood. Na ang gampanin ay paglingkuran ang common priesthood, na ito ay nakaugat sa baptism. Kaya doon lamang nasabi yung cleric at yung mga laika isa sa misyon. Pinaalala sa atin yung kahalagahan ng common priesthood na tinanggap sa sacrament of baptism. Okay? So yan yung tatlong mahalagang modelo ng simbahan sa Lumen Gentium sa Second Vatican Council. Ibig sabihin, sabi nga ni Avery Dulles, meron mga modelo, di ba? Sacraments, church as sacrament, church as mystical communion, church as herald, church as servant, church as institution. May mga models. Pero dito sa Vatican Council, nilinaw na sa Lumen Gentium, tatlo ang mahalagang models na binibigyang pansin dito. Una, people of God, church as institution, at pangatlo, church as body of Christ. Actually, apat . Ang pang-apat ay church as communion, komunyo, na kung saan ay larawan ng Holy Trinity, na itong Holy Trinity na ito ay larawan ng tatlong persona, bagamat magkakaiba ay nagkaisa dahil sa buklod ng pag-ibig. So ganun din naman yung simbahan. Magkakaiba mga kasapi pero nagkakaisa dahil sa buklod ng pag-ibig. Okay? So tingnan natin yung susunod. Okay, nakita na natin. Okay. So the church carries together these three images or models or ways of understanding and presenting the mystery in all places for all ages. Okay. So yun daw tatlong ito, yung simbahan bilang institusyon, yung simbahan bilang body of Christ, at yung simbahan bilang people of God ay magkakasama palagi na nagaganap sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang lugar
kung saan naroroon ang simbahan. So yun lang naman sinasabi roon. The church has one mission in all places at all times of history, to proclaim the good news of the kingdom. It is the same mission as Jesus' own mission. Okay. So sinasabi lamang, bagamat nag-iiba-iba ang modelo ng simbahan, itong tatlong ito hindi mawawala. Yung people of God, institution, at yung body of Christ, the church as body of Christ ay hindi mawawala. At bahagi nito ay meron lang din namang isang misyon na hindi nababago at hindi nawawala. At anong misyon ng simbahan? Ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan ng paghahari ng Diyos katulad ng ginawa ni Kristo. Na ibig sabihin, kahit sa unang panahon ng Kristiyano, ng 1st century, ng 3rd century, ng 5th century, ng 15th century, ng 18th century, 20th century, hanggang sa panahon natin ngayon, hindi nababago ang misyon ng simbahan. Ang misyon ng simbahan ay pinapahayag pa rin ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Hindi nababago. Ang nababago ay pamamaraan at pag-aangkop ng sarili kung paano ito may papahayag. Gayun din naman, yung tatlong katangian ng simbahan, people of God, church as institution, church as body of Christ, hindi rin niya nawawala, kundi nag-aangkop lang ng kanyang sarili kung paanong ipapahayag ang mabuting balita sa isang tagpo ng kaligtasan. Okay. So tingnan natin. So, merong isang theologian na si Reverend Father Jose Marines ng Brazil, na sa kanya ay it was a theologian of Medellin and Puebla, Reverend Father Jose Marines of Brazil, who also uses model to refer to the church, but in another sense. This time, it does not refer to the nature or perennial qualities of the church, but its work, the way it carries out or methods it employs in carrying out its mission at a certain place in a particular time to be relevant and effective in proclaiming the good news of the kingdom. Okay. So sinasabi rito, kung ang pinag-uusapan ay sinasabi ay naiiba ang modelo ng simbahan sa bawat tagpo ng kasaysayan, ang sinasabi naman ni Father Jose Marin ay actually hindi naman yung model ang naiiba, kundi kung paano lamang siya gumaganap sa kanyang misyon sa isang tagpo ng kasaysayan. Okay? So, yung sarili ng simbahan ay inaangkop niya kung ano ang tawag ng panahon. Okay? Pero yung kanyang katangian, sabi nga natin, bilang body of Christ, people of God, at institution, hindi naman nawawala. Kundi ito ay inaangkop ang kanyang sarili kung ano ang tawag ng panahon. Okay? So yan ang titingnan natin ngayon sa history. Okay? At sa pamagitan din yan, doon tayo makararating bakit ang simbahan dumating sa anyo ng pagiging isang basic ecclesial community. Okay. Okay, so tingnan natin muna. The church as mystical body of Christ, the people of God, laity and clergy, institution of religion, creed, called cult. So yan ay sa Lumen Gentium. A way of being and way of acting in order to be relevant and effective in its mission of proclaiming the good news of God's kingdom. So ibig sabihin ay yung sarili niya ay inaangkop niya. Yung kanyang structure, yung kanyang personnel, yung kanyang ministry, method for effective evangelization ay inaangkop niya kung ano ang tawag ng panahon. Okay? This church has one mission in all places at all times. So ito naman ay yung tinatawag nating pagpapahayag ng mabuting balita, at ang mabuting balita ay ang paghahari ng Diyos. Okay. Okay. So ito na. As the church journeyed in time and history, take note and focus our reflection on the following important stages. So tingnan natin. So ngayon papasok na tayo ngayon sa evolution. So ano titingnan natin? One, era or time the church was journeying. The situation or blocks in the era
or time the church was journeying. So titingnan natin dito sa ating grand rule na ito ng history ng simbahan, ano ang sitwasyon ng simbahan noon, ano ang kanyang nagiging problema, ang hamon niya o hadlang sa pagpapahayag ng kanyang misyon, pagpapahayag ng paghahari ng Diyos. So yun ang titingnan natin. Okay? In view of the blocks to the kingdom, how did the church responded and what became the thrust of mission of the church in that particular era or time? Okay. So, kung sa isang panahon ang simbahan ay merong hinaharap na ganitong sitwasyon, ganito ang kanyang naging problema, ano ang kanyang naging tugon? At sa tugon niyang iyon, ano yung naging trust niya? Ano yung naging focus niya? Ano yung binigyan niya ng halaga at pansin bilang pagtugon sa panawagan ng panahong iyon? Okay? Tapos, what priority model of church was adopted as her way of being and way of acting to be relevant and effective in its mission of proclaiming the good news of the kingdom? So, sinasabi lamang dito, ito na. Kung sa isang tagpo ng panahon ng kasaysayan, ang simbahan ay nasa ganitong sitwasyon, ano ang kanyang naging tugon? At sa kanyang pagtugon, meron siyang binigyan ng pansin. At kung ano yung kanyang binigyang pansin at binigyang halaga, doon din makikita anong klaseng model ng church ang kanyang ginamit bilang pagtugon sa panawagan ng panahon. Okay? So, tatlong bagay makita natin, situational blocks, trust of mission, and priority model of the church. Okay. Okay. So, titingnan na natin. So, principal models of the church in history, model, way of being, living, way of acting for effective evangelization. Okay. So, paano yung kanyang sarili, pamumuhay, pagkilos, para maging epektibo siya sa evangelization. At anong evangelization? Pagpapahayag ng mabuting balita. Anong nilalaman ng mabuting balita? The kingdom of God. Ano ang kingdom of God? Sino ang kingdom of God? Ang aral ni Kristo. Si Kristo mismo ang kingdom of God. Okay? So, ito na. Una, situation. 33 to 100 AD. Okay? So, ano ito? Beginning. Simula ng buhay ng simbahan. Early Christian community. Ano ang sitwasyon nila? Opposed by Jews and Gentiles. So sino yung mga Jews? Yung mga nasa Israel na mga Hudyo na mga kababayan ni Kristo. Okay? Sino yung mga Gentiles? Lahat ng mga hindi Hudyo. Ang tawag sa kanila ay Gentiles at mga pagano. So yun ang hadlang sa kanila kasi 33 AD, kamamatay lang ni Kristo niyan, 33 AD. Di ba? Yung AD nagsimula nung si Kristo ay ipinanganak. So diyan tayo nagbibilang ng AD, di ba? 33 AD, kamamatay lang ni Kristo. Ha? At nung si Kristo ay namatay, ay may mga humahadlang na tungkol sa inaral ni Kristo. At anong unang hinahadlangan nila? Na si Kristo ay hindi naman Diyos. Si Kristo, nung siya'y namatay sa krus, hindi naman siya talaga muling nabuhay. Sabi nga ang issue dyan, di ba, pinakalat yung chismis, hindi naman muling nabuhay si Kristo, kaya nawala si Kristo sa libingan dahil ninakaw ng mga alagad. Di ba? So, yan ang issue dyan. Kasi kapag ka sinira ng mga Hudyo at mga Gentiles yung katotohanang ipinahayag ni Kristo na siya'y hindi muling nabuhay at nanatili siyang patay, wala na. Wala nang kahulugan yung pananampalatayang pinahayag ni Kristo. Kaya napakalaking issue yung muling pagkabuhay ni Kristo. Sabi pa nga ay, ang iba pang sabi sa pag-aaral, si Kristo naman, talaga namang hindi siya namatay sa krus. Siya'y hinimatay lang. Ay, mga iba't ibang mga theory. Hinimatay lang siya. At bandang huli, nahimasmasan lang siya. Kaya hindi siya namatay, kaya buhay, nahimasmasan siya. Kaya nawala sa libingan. So, nakita ninyo? Iba't ibang mga issue at mga usapin para kontrahin ang muling pagkabuhay ni Kristo. Sapagkat sabi nga natin, kung hindi muling nabuhay si Kristo, walang kahulugan ang pananampalataya ng mga unang Kristiyano. Kung yan ang sitwasyon nung panahong iyon, ano ang trust of mission ng simbahan? Ano ang kanilang pinagbigyan ng pansin? To proclaim
Christ as risen and Lord. Ipahayag na si Kristo ay Panginoon at si Kristong Panginoon ay muling nabuhay. So yan ang nilalaman ng unang misyon ng simbahan. Na ipahayag natin na si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. At ano ang priority model ng simbahan noong panahon iyon? Siyempre, ang simbahan, tingnan niyo small communities of love and sharing. Di ba ang small communities na yan? Kung tulad ng pinaliwanag ko sa inyo sa Acts of the Apostles, yan ang larawan ng simbahan. Small communities. Bakit small? Small pa lang sila noon kakaunti pa lang Small pa lang sila noon kasi hindi sila po pwede magsama-samang marami. Huhulihin sila at papatayin sila. Kaya nga kapag sila nagtitipon sa mga bahay-bahay at sila nagtatago sa katakom, sa ilalim, sa mga libingan. Kailangan unti-unti lang at pagka sila nagmaramihan, mahuhuli sila. Small sapagkat kaunti pa lamang ang mga nananampalataya noong kay Kristo. Pero magandang larawan noon ay community of love and sharing. Nandiyan yung konsepto ng koinonia, sharing of goods, life, faith, at ng kanilang pamumuhay. Okay? So yan ang una. Okay? Unang sitwasyon. So punta tayo ngayon. Susunod na sitwasyon. So yun ang larawan. Okay? Mga unang Kristiyano. Okay? Yan. Okay. So pagkatapos noon, di ba? Ang susunod na sitwasyon naman, mula 67 AD hanggang 300 AD o yung tinatawag nating 3rd century. Ano ang sitwasyon ng mga Kristiyano at simbahan noon? Persecution from Jews and Romans. Okay? So may pag-uusig mula sa mga Hudyo at mga Romano. Okay? Bakit Romano? Sapagkat ang mga Romano, ang Roman Empire, nung panahon yan, sila ang nakasasakop noon sa Israel at sila ang makapangyarihang imperyo nung panahong iyon. Okay, persecution. Kaya maitatanong natin, bakit nga ba merong persecution ng mga unang Kristiyano? Ang unang persecution sa punto ng mga Hudyo ay si Kristo bilang ipinahayag na Mesiyas sa lumang tipan na pangako ng Diyos ni Yahweh na siya'y magpapadala ng Mesiyas, na sa pananampalataya ng mga Kristiyano ay natupad na sa pagdating ni Kristo, ay hindi pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Hanggang ngayon pa rin, sa panahon natin ngayon, ang mga Hudyo, iniintay pa rin yung Mesiyas na darating. Sapagkat hindi naman nila tinatanggap si Kristo bilang katuparan ng pangako ng Diyos sa lumang tipan. Kaya, ang mga Hudyo ay gumawa ng iba't ibang paraan upang ang mga Kristiyano ay usigin. Ang isang paraan na ginawa nila ay ang pagpapakalat ng mga chismis, mga fake news, misinformation, disinformation tungkol sa buhay ng mga unang Kristiyano. At ano ang pinakalat nilang disinformation at fake news sa mga unang Kristiyano? Na ang mga Kristiyano ay mga halimaw. Sila ay mga cannibal. Bakit cannibal? Kumakain sila ng laman ng tao, umiinom ng dugo ng tao. At ano ang pinagmulan nito? Ang pinagmulan nito ay nung sinabi ni Kristo, kanin ninyo ang aking laman, inumin ninyo ang aking dugo. Nang si Kristo ay umakyat na sa langit, napakahalaga yung pagdiriwang ng banal na misa. Sapagkat sila pagka nagdiriwang ng banal na misa, yung tinapay, katawan ni Kristo, yung alak, dugo ni Kristo. At kapag sila nagtitipon, sila umiinom ng dugo ni Kristo at kumakain ng katawan ni Kristo. Ano ginawa ng mga Hudyo? Ang mga unang Kristiyano ay mga cannibal. Sila'y kumakain ng laman ng tao, umiinom ng dugo ng tao. Kaya sila'y mga halimaw, kailangan sila'y hulihin. So yan ang ginawa sa kanila. At bukod pa sa issue ng tuli, yung pagsusunat, yan ay naging malaking issue. Pero pangunahin diyan, yung disinformation tungkol sa banal na misa. Gayun din naman, sa punto naman ng mga Roman Empire,
bakit naman ang mga Roman Empire ay galit sa mga Kristiyano at galit kay Kristo? Bakit si Kristo ay tinuturing nilang isang nag-aaklas o kumakalaban sa imperyo ng Roma? Tandaan natin si Kristo nung siya ay nagpahayag, sinabi niya na siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos. Okay? Si Kristo na kinikilalang anak ni Maria, anak ni Jose, na taga-Israel, alam nilang tao sa kanilang pananaw, ay nagpahayag na siya ay Diyos at anak ng Diyos, kaya nga siya ay nakapagpapatawad ng kasalanan. Nung panahong iyon, ang Israel ay sakop ng imperyo ng Romano. Ang imperyo ng Romano ay pinangunguluan ng Sisar. At sa imperyo ng Romano, ang paniniwala nila ang Sisar ay Diyos. Diyos ang Sisar. Sa pagpapahayag ni Kristo na siya ay Diyos din at ang Sisar ay Diyos, anong ibig sabihin nito? Kinakalaban ni Kristo at ng mga Kristiyano ang ating Sisar na Diyos. So, kaya ang tingin sa kanila ay pag-aaklas. Sila ay nag-aaklas laban sa imperyo ng Romano. Ang mga Kristiyano kumikilala kay Kristo bilang Diyos na alam naman nila ay tao sa imperyo ng Romano. Sa pagpapahayag na lang si Kristo ay Diyos, sila ay nagpapasimula ng revolusyon. Tandaan natin, nung panahon yon, ang Israel ay sakop ng imperyo ng Romano. Meron na noong mga nakikipaglaban upang lumayang Israel sa imperyo ng Romano. Ang napagdiskitahan ngayon, ang pinagtulungan at kinusig ay ang mga Kristiyano. Kaya sila, makita nyo, pinapakain sa leon, niluluto ng buhay, kung ano-anong ginagawa sa kanilang parusa. Para lang itakwil nila yung kanilang pananampalataya na sabihin nila, ay hindi Diyos si Kristo. Ang Diyos ay si Sisar. Pero dahil dito, ano ang naging trust ng misyon ng simbahan? To witness to the faith unto death, caring for the martyr's tomb. Okay? So dito, ang naging trust ng simbahan ay mag-alay ng buhay alang-alang sa pananampalataya kay Kristo. So 'di ba sabi ko sa inyo, yung ibig sabihin ng martyrium ay witnesses. Sila ay mga witness, sila ay mga saksi ni Kristo, sila ay nagpahayag ng pananampalataya, hindi nila tinakwil si Kristo, kaya sila ay pinahirapan at pinatay. Ano ngayon ang naging modelo ng simbahan noong 300 AD? Ang simbahan ay Church of the Martyrs. So binigyang pansin ang simbahan ay mga simbahan ng mga martir. Kaya nga noon, napakahalaga yung mga martir. Sapagkat yung mga katawan ng mga martir, makikita nyo sa history, sa liturgical history, yung mga katawan at bahagi ng katawan ng martir, pagka sila'y pumanaw, talagang pinagpuputol-putol, pinaghahati-hati. Halimbawa, isang martir, yung ulo niya nasa isang simbahan. Yung kanyang kamay nasa isang simbahan, yung kanyang paa nando sa isang simbahan. Talagang mahalaga yung pagpapakita ng halaga nila sa martir. Dahil ang larawan ng simbahan, Church of the Martyrs. So yan ay 67 to 300 AD. So dumako tayo, yan, so sa susunod na tagpo ng simbahan. So dumating ang 312 AD, nagkaroon ng Edict of Milan. Allow tolerance for all religions including Christianity. Theodosius, Constantine, Christians in fear and disperse. Okay. So, ito yung panahon na kung matatandaan niyo, 'di ba sa may Santa Cruzan, sa Santa Cruzan meron doon si Santa Elena, may dala-dala siyang krus, 'di ba? Sa Santa Cruzan, kasama ni Santa Elena, si Reyna Elena, yung isang bata na tinatawag nating Constantino. Okay. So, ang pinagmulan ng istorya noon ay itong panahon ng 312 AD, ang emperador noon ay si Constantine. Si Constantino. Ngayon, itong si Santa Elena ay, bagamat siya ay Romano, siya ay na-convert bilang isang Kristiyano. Nang ma-convert siya bilang isang Kristiyano, okay, ay nanalig siya kay Kristo at sinabi, nung panahong iyon, 312 AD, pilit na hinanap ni Santa Elena ang krus ni Kristo. Kaya
Ang sabi ay nakuha ni Santa Elena ang bahagi ng krus ni Kristo. Kaya kapag ka Santa Cruzan, meron tayong Reyna Elena na may hawak na krus na may kasamang bata na ang tawag ay Constantino. Nung panahon yon, emperador na si Constantino. Nung panahon yon, si Constantino, ang Roman Empire ay nagkakaroon din ng sigalutan. Pagka napanood niyo yung Roman Empire na movie o series, nagkakaroon din ng sigalutan. Merong namumuno sa bandang west, may namumuno sa bandang east ng Roman Empire. So nung panahon yon, itong si Constantine na emperador sa west ay meron siyang nakalaban na isa ring leader ng mga sundalong Romano na nag-aklas, si Maximus. Okay? So, doon sa paglalaban nilang iyon, magkakaroon ng gera, nagkaroon ng inspirasyon si Constantino na sa kanyang bandera, ilalagay niya ang larawan, ang anyo ng krus ni Kristo, katulad ng ginawa ng kanyang ina. Na ang sabi, by this cross, I will conquer. At dahil sa digmaang iyon, natalo ni Constantino si Maximus dahil sa paniniwala niya kaya siya nanalo dahil ang bandila ng krus na mula sa kanyang nanay ni Santa Elena ay ginamit niya. Dahil sa puntong iyon, naisip ni Constantino na ang mga Kristiyano ay tanggapin na sa imperyo ng Romano. Na sila ay binigyan na ng tolerance, pinabayaan silang magtayo ng simbahan, kinilala ang mga obispo, at sa bandang huli, ang simbahang Katoliko ay naging official religion ng Roman Empire. Kaya nga, di ba, tawag sa ating simbahan ay Holy Roman Catholic. Doon na nagsimula iyon. Kaya anong nangyari? Trust and Mission, nabigyan sila ng opening. Sa pamagitan ni Santa Elena, ni Emperador Constantine, kaya ang trust ng simbahan to put order into creed, code, cult, to organize and expand. Bakit? Sapagkat sila ay naging isa ng institusyon. Kaya sa priority model, makita nyo, the institutional church, the Roman as perfect society. Okay? So, yan na. Okay, kaya dyan na pumasok yung institution. Simbahan bilang institusyon, parang isang gobyerno. Okay? Sunod. Ayan. So, sumunod namang sitwasyon ay 600 to 12 to 1200 AD. So, 6th century to 12th century. Newcomers did not know prayers, illiterate barbarians. Okay. So, alam natin, noong 312 AD hanggang pagpasok ng 600 AD na yan, yung Roman Empire, unti-unti na siyang humihina. Unti-unti na siyang humihina. Bakit? Sapagkat dumating na ang mga barbarians. So alam natin yung Roman Empire nasa Italy yan. Italy. Ngayon, mula dun sa Germanic tribes, sa German, mula sa Belgium, mula sa England, mula sa France, Visigoth, Ostrogoths, mga barbarians, na sila ay, pagkatitingnan natin yung story, mga barbarians na yan, galing yan sa mga Vikings. Kung napalood nyo yung Vikings, sila yung mga pinagmulan din ng mga barbarians. May mga barbarians din na nanggagaling na Mongolia, na itong mga barbarians na ito, yung mga sakop ng imperyo ng Romano ay kanilang nilulusob, sinisira nila, kinukuha nila ang mga ginto, ang yaman, at unti-unti nag-crumble na, bumagsak na ang imperyo ng Romano. At ang mga namuno na ay, ang mga nagahari na ay mga barbarian. Ang mga barbarian, illiterate, hindi sanay magdasal, pero malalakas at mahusay makipagdigma. Sila ay mga barbarian, mga nomads. Sila kasi, hindi sila pumupwesto, hindi lang sila nanatili sa isang lugar, parang palipat-lipat sila sa mga lugar-lugar, at sa bawat lugar na mapupuntahan nila, kakamkamin nila, sisirain nila, kukunin nila. Pagka wala na sila makuha doon, kakamkam na naman sila sa panibago. Okay? So ano ang naging misyon ng simbahan? Kasi naapektuhan din dyan ng simbahan. Ang naging misyon ng simbahan to teach people how to read and write, agriculture, and spirituality. So yung mga barbarians ay kinristianize nila.
tinuruan nilang magdasal, tinuruan nilang mag-alaga ng bukid. Bakit pag-aalaga ng bukid? Kasi sa pag-aalaga ng bukid, itong mga barbarians na ito, hindi na sila aalis sa isang lugar. Hindi na sila maninira sa ibang lugar para maghanap ng makakain. Kasi sa agriculture, sa isang lugar, makapagtatanim na sila, may aanihin na sila, hindi na sila manggugulo. Ngayon, ano naging larawan ng simbahan? Kung ang simbahan ay magtuturo ng pagbabasa, ng pagsusulat, ng agriculture, ng history para sa mga barbarians, monastic. Na sa isang lugar ay merong isang monasteryo kung saan nandoon ang mga monghe, mga pare, mga brothers, na ang lugar na ito ay nakasasakop sa isang malaking lupain kung saan naroroon ang mga barbarians na kanilang tinuturuan at ginagawang mga Kristiyano. So again, yun ang kanilang misyon. Pero sa panahon ito, 600 to 1200 AD ay patuloy pa rin ang labanan ng mga barbarians. Mga barbarians nga eh. Okay? So bahagi rin ito kung titingnan natin ay ang patuloy na pagsusumikap ng simbahan na i-Christianize, evangelize ang mga taong ito. Okay? So, sunod. Okay. So, ang susunod naman ay 1200 AD hanggang 15th century. Okay. So, makita natin Europe was Christian, feudalism, and Renaissance. So, sa tulong ng simbahan, okay, ang mga barbarians ay naging Christianized at sila ay natuto at mula roon ay nabuo ang mga kingdom, nabuo ang mga pag-aaral, nagkaroon ng mga universities, nagkaroon ng iba't ibang pamamaraan ng paghahanap buhay. Kumbaga, yung mga barbarians, mga dating barbarians, unti-unti sila ay naging Christianized, naging civilized, hanggang sa pumasok na yung usapin ng mga kingdom, Kingdom of Germanic Kingdom, hari ng France, queen ng England. So nandiyan na yan. So ano ang gampanin ngayon ng simbahan? To preside over civilization, arts, education, war and peace, commerce, exploration, and colonization. So malaki pa rin ang gampanin ng simbahan. Bakit? Kasi nung panahon yan, sino ba ang naglalagay ng corona sa mga hari? Sino ba ang nagka-crown sa kanila? Di ba ang simbahan, ang mga kardinal, ang Santo Papa? So, naroroon pa rin yung kanilang kapangyarihan na magdikta sa mga kingdom, sa mga gobyerno kung ano ang kanilang gagawin. Kasi sila pa rin ang namamahala sa sibilisasyon ng panahon yan. Kaya anong priority model ng simbahan? Christendom. Na ang simbahan ay isang malaking kaharian na ang pinakahari ay ang Santo Papa, na siya ang namamahala sa lahat sa mundo, hindi lang espiritual, kundi sa pamamahala ng mga kahariang ito. Tamo, crowning emperors, crusades, guilds, and universities. So mapapansin niyo dyan yung crusades. Okay? Yung crusades, actually, yan ang aking naging thesis sa aking sa theology. So yung aking thesis sa theology ay tungkol sa crusades. Ang title noon ay yung The Symbolism of the Cross of Christ during the First Crusades. Kasi yung crusades, ito yung mga sundalong Kristiyano na sila ang lahat ay nagtipon-tipon, nagpunta sila sa Israel upang patayin yung mga Muslim na siyang nakasasakop noon sa Holy Land. Ito yung 1095, yung Crusades. So, kaya yun ginawa nung panahon yon ni Urban II noong 1095 sapagkat nagugulo ang buhay ng mga tao doon sa Europa at sa simbahan, hindi makapaghanap buhay. Kasi yung kanya-kanya mga hari, naggegera-gera sila, nag-aaway-away sila. Laging may gera, laging may patayan. Kaya sabi ni Urban II, imbis na kayong mga Kristiyano magpatayan, magsama-sama kayong lahat bilang isang sundalo at lusubin ninyo ang Holy Land na tahanan ni Kristo na binabastos at dinedesecrate ng mga Muslim. At kapag kayo ay namatay sa crusades na yan, diretso na kayo sa langit.
meron kayong gantimpalang matatanggap. Yung mga makasalanang mga sundalo at mga hari, ang ginawa ng simbahan bilang penas, pagsisisi sa kasalanan, sumama ka sa crusades. Yan ang yung penas. Kaya ano ginawa? Ha? Lahat ng mga sundalo nung sa Europa, nagsama-sama, 1095, pinatay lahat ang mga Muslim doon sa Holy Land. At ang symbol nila, katulad din ni Constantine, yung banderang krus. Ha? So, yun ang crusades. Kaya mula noon, nagkaroon na ng jihad. So, yun lang ay isang ibig sabihin na kung gaano makapangyarihan ng simbahan noon. Okay? So, yan ay 1200 to 1500 AD. Okay. So, yan ang larawan ng simbahan, Christendom. Sunod. Pagsapit naman, so ito medyo mabilis na. Pagsapit ng 15th century hanggang 19th century, so dito na pumasok yung Counter-Reformation versus Protestant at Council of Trent. Okay. So dito sa panahong ito ng 15th century, sa pamamagitan ni Martin Luther, may pangkat ng mga Katoliko sa Germany sa pangunguna ni Martin Luther na sila ay nagprotesta laban sa simbahan. Sa kanilang pagpoprotestang ito ay si Martin Luther ay nagpaskil ng kanyang 91 theses against the church. At bahagi ng kanyang 91 theses, ang usapin ay pera. Pera ang usapin. Sapagkat nung panahon iyon, nung 15th century, kasalukuyang pinagagawa ang Roman na ang simbahan sa Roma, yung simbahan doon na palasyong simbahan ng Lateran Church, at kailangan ng pera, at para makalikom ng pera ay kailangang magbigay ng pera sa misa para ipagdasal ang mga kaluluwa. Sapagkat kapag hindi pinagdasal ang mga kaluluwa, ay hindi sila mapupunta sa langit. Para sila maipagdasal ang mga kaluluwa, kailangang ipagpamisa. Para ipagpamisa ang mga kaluluwa, kailangang magbayad ang mga mananampalataya. Kailangan silang magbigay ng pera. Bakit kailangan ng pera? Kasi nagpapagawa ng simbahan noon sa Roma. At iyan ay isa lamang sa thesis na ipinahayag ni Martin Luther na sabi niya, hindi naman kailangan na yan sapagkat ang kaligtasan ni Kristo ay hindi nabibili. Ang kaligtasan ni Kristo ay ito ay kusang ipinagkakaloob ng awa ng Diyos. Hindi lang yung banal na misa na kailangan naming bayaran. So dahil diyan, so yung isa lang sa mga thesis niya, nagprotesta ngayon si Martin Luther sa simbahan at sila ang pangkat na tinawag niya ng mga Kristiyano ay Protestant. At bahagi ng kanyang protesta, sola scriptura, Bible lamang ang mahalaga. So kaya nagka-kontra-kontra na. Bible lang ang mahalaga. Ano ang naging ngayon ng simbahan? Tawag natin diyan ay Reformation. Counter-Reformation ang simbahan. Anong ginawa niya? Trust niya. To safeguard doctrine, to defend authority, preserve institution. Okay? So kailangan i-depend natin. Lahat ng mga naniwala diyan kay Luther, excommunicated kayo. Kayo ay tanggal na sa simbahan. So yun na nangyari. So mentras lalong naging mahigpit ang simbahan. Kaya ang priority at larawan ng simbahan, Katoliko sarado, close and defensive. Okay? So itong mga dinidiscuss natin ito, mga bahagi lamang ito, mga bahagi lamang ito ng mga elemento ng kasaysayan kung bakit ganito ang nagiging larawan ng simbahan. So ito yung tinatawag nating counter-reformation sapagkat yun ang sitwasyon nila. May kumukontra na sa simbahan. May nagprotesta na. Okay. Okay. So kaya susunod, okay. So mula dun sa 19th century na yan ay papasok na tayo kasi sa 19th century tuloy-tuloy naman yan. Pero bago roon, ito na. Noong 1958, si Blessed John the 23rd, siya ay nagpatawag ng Second Vatican Council. Okay? So yung First Vatican Council, para sa kaalaman natin, ay naganap noong 1876. Okay? Noong 1876 sa pamagitan ni Pius IX. Okay? So yun ay pagkakataon na
idiniklara ni Pius IX yung tinatawag nating infallibility ng simbahan. Ng simbahan ay hindi po pwedeng magkamali sa usaping moral at sa usaping ng pananampalataya. So infallibility of the church. Yun din ang pagkakataon na ang mga lahat ng mga obispo sa buong mundo noong 1876 ay nagtipon-tipon sa Roma upang ipahayag din ng simbahan ang kanyang pagkontra sa modern politics na noon ay laganap noon sa panahong iyon. Okay? So modern politics noon ay muli ay paglalaban ng mga imperyo, ng mga hari sa mga sakop ng mga teritoryo, imperialism. Kaya makikita natin before 1958 nang maging Santo Papa si John the 23rd, ano na mga nangyari? Atong sitwasyon, merong World War I. Unang digmaang pandaigdig noong 1914 hanggang 1918 na kung saan ay milyon-milyon din ang mga tao ang mga namatay. Na ito ay naganap sa pagitan ng German at ng mga Allied forces ng France, ng England, ng Amerika. So ito ay marami ang namatay. Okay? Mas nasira ang buhay. Yan ay 1914 hanggang 1918. Pagkatapos, World War II, 1938 hanggang 1945, pangunahin dito ay sumulpot si Adolf Hitler, si Benito Mussolini, na kung saan pangunahin si Adolf Hitler mula ay sa German kasi nung World War I, ang Germany kasi natalo sila eh. Yung pagkakatalo nila, masyado silang napahiya. Masyado silang pinagbayad sila ng multa, pagkatapos ay maraming mga ginawang batas para sila ay hindi na makaahon sa kanilang pagkakatalo. So masama ang kanilang loob. Ngayon, ang paniniwala ng mga sundalo noon, hindi naman natalo yung sundalo ng mga German nung na World War I, kundi umurong lang yung kanilang mga politiko pero gusto pa nila makipaggera. Kaya parang unfinished war. Kaya nung dumating ang 1938 sa pamamagitan ni Adolf Hitler, nakapagbubuo na naman ng maraming sundalong German ang mga Nazi at pinasimulan nila ang World War II hanggang 1945 kung saan mas lalong marami ang mga namatay, lalo na ang mga Hudyo. Sabi ay 6 million Jews ang pinatay noong panahong iyon. At malaki ang gampanin diyan ng simbahan noong panahong iyan. Sapagkat sinasabi ang simbahan noong panahong iyan ay hindi nagsalita. Dahil sa mga Holocaust na yan, mga pinagpapatay ng mga Hudyo. Pero kung titingnan natin ang kasaysayan, ang simbahan ay gumawa ng paraan para sila iligtas sa kamay ng mga Nazi. So pagkatapos din yan, nagkaroon naman ng Cold War. Yung Cold War, ito ay sa pagpagitan ng Amerika at ng Russia. Sa usapin ng komunismo at sa usapin ng kapitalista ng mga Amerika. Kasi sapagkat nung matapos ang World War II, ang dalawang prominenteng bansa na talagang naggegera at naglalabat makapangyarihan noon na lumaban sa Germany ay ang Russia at ang Amerika. At sila ang natira talaga makapangyarihan. Kaya silang dalawa naman ngayon ang naglalaban. Ang tawag natin dyan ay Cold War. Kaya yan may epekto rin yan. Halimbawa, sa nangyari sa Vietnam. Di ba? Merong Vietnam War. Yung Amerika sumuporta sa North Vietnam, yun namang Russia sumuporta sa South Vietnam na mga komunista. So patuloy yung gera na yan. So yan ang Cold War. At ano ngayon ang tugon ngayon ng simbahan sa ganyang sitwasyon? Pagkatapos ng mga gera at mga nagbabantang gera, to uphold the dignity and freedom of women, laborers, and nation. So ipakita yung dignidad ng tao at ipakita ang kalayaan, ipakita yung social justice. Dahil sa ganitong gampanin, okay, makikita natin ang simbahan ay nagbukas ng kanyang sarili at handa ng makipag-dialogue sa mundo. Okay? Nagbukas na siya sa sarili, kaya nga sabi ni John Paul the 23rd, sabi niya, buksan natin ang bintana ng simbahan upang makapasok ang mga sariwang hangin. Bakit ba bubuksan ng bintana? Kasi nung First Vatican Council na nanggaling din sa Counter-Reformation, mula noon ay saradong-sarado ng simbahan. Kaya nga sarado Katoliko kasi marami nang kumukontra sa simbahan. At laging pinaninindigan ng simbahan yung kanyang kapangyarihan. Na siya yung makapangyarihan sa mundo.
Okay? Kaya sarado siya. Pero nang matapos ang mga gerang ito, ng mga masasamang pangyayaring ito, nakita ng simbahan na kailangan niyang ipagtanggol ang mga tao, ang dignidad ng buhay, ang social justice, at ang simbahan ay may misyon sa mundo. Kaya nung larawan ng simbahan, binukas ang kanyang sarili sa mundo. So nakita niyo na yung larawan ng simbahan. So kung titingnan natin mula doon sa early Christian community, pinakikita sa atin yung iba't ibang model ng simbahan. Okay? Again, kahit ganyan na nagbabago ang model ng simbahan, laging sasabihin sa atin, hindi nawawala yung tatlong model na nakapaloob sa simbahan. Ang simbahan ay institution, ang simbahan ay people of God, at ang simbahan ay body of Christ. Nag-iiba-iba lang yung larawan niya dahil sa tawag ng panahon. Pero yung kanyang image, yung kanyang identity, nananatiling buhay. At yung kanyang misyon, hindi nagbabago. Paano niya maipapahayag ng mas epektibo ang mabuting balita? Okay. So 1958 na tayo. Ha? Halos sa 2,000 taon na ang ating nilakbay. Okay? Malapit na tayong mapunta sa 1991. Okay. So tingnan muna natin, ano ba ang nangyari nung dumating si John the 23rd noong 1958? Okay? Nagpatawag siya ng Second Vatican Council. Okay? Ito ay 1962 hanggang 1965, Second Vatican Council, Ecumenical Council. So dito na ngayon ay ang sitwasyon ay binanggit ko na sa inyo. Ano ngayon ang trust ng simbahan? Aggiornamento. To return to the sources, renew inspiration, change method. Okay? So yung aggiornamento, resorso mo, ang ibig sabihin ay pagbabalik uli sa sources. Back to basic. Ha? Ano ba yung babalik ang basic? Ha? Mula doon sa Counter-Reformation, mula sa Christendom, mula sa pagiging universities, mula sa pagiging monastic, mula sa pagiging perfect society sa Roman Empire, babalik. Saan babalik? Sa unang buhay ng mga Kristiyano. Ang buhay ng early Christian community na kung saan small communities na merong silang sharing, merong love, merong unity. So doon sila babalik. Return to sources, renew inspiration, change of method. Kaya titingnan ninyo ngayon, ang mangyayari, priority model, community of people of God, a people of God in the modern world. Okay, Ang simbahan bilang pamayanan ng sambayanan ng Diyos na nasa mundo. Okay, nasa kasalukuyang mundo. So yan ang pinag-usapan ngayon sa Vatican II. Binubukas ang kanyang sarili. At ano ang mga nilalaman ng pagbubukas ng sarili ito? Yan na. So anong sitwasyon? Emergence of small groups from the poor, lay people reading the word. Okay? Reading the word. Okay? So nag-emerge na yung mga maliliit na grupo, mga dukha at mga laiko na nagbabasa, salita ng Diyos yan, nagbabasa ng salita ng Diyos. Okay? So ano ngayon ang naging trust niya kung ang focus pala ay small groups, mga dukha, mga laiko? Di ang trust niya ngayon ay to bring the gospel to daily life. Sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ano yun? Sa liturgy. Ano halimbawa sa Vatican II? Vernacular, paggamit ng wika ng mga mamamayan kung ano yung kanilang wika. Kasi dati ang liturgy ay paggamit lamang ng salitang Latin. Ngayon, pwede mo nang gamitin kung kaharap mo ay Amerikano, English. Kung harap mo ay Pilipino, Tagalog. Kung harap mo ay Bisaya, ay Diwaray. So, liturgy, may mga ganun ng pagbabago. Okay? Yun ay isa lamang. Bukod doon, yung pari dati ay nakatalikod, ngayon humarap na sa mga tao. Okay? Sa liturgy, nagkaroon na ng lay minister, nagkaroon na ng lector commentator, nagkaroon na ng sakristan, lay empowerment. Pangalawa, sa politics ng simbahan ay nagsasalita na tungkol sa usaping panlipunan. So, pinapahayag niya yung justice in the world, pinapahayag niya yung kasamaan ng diktador, dictatorship, pinapahayag niya ang aral ng komunismo na laban sa aral ni Kristo.
Pumasok na rin yung economics. Ang simbahan ay nagsasagawa na ng mga livelihood program sa culture, yung pagpasok sa mga usaping pangliteratura, okay? Total human development. So yung total human development, ang ibig sabihin noon ay ang pagtugon sa pangangailangan ng tao, hindi lamang kanyang spiritual na pangangailangan, kundi yung kanyang material na pangangailangan bilang isang tao. Usapin sa hanap buhay, usapin sa kalusugan, usapin sa katarungang panlipunan, usapin sa kalikasan, usapin sa politika. So yon. Ngayon, ito na ngayon. Ano ngayon ang naging priority model? Kasi ito na yung naging tugon sa Second Vatican Council. Di ba? Ibinukas nga yung sarili. So ito na ngayon yung mga nangyari. Ano yung mga model ngayon ng simbahan na lumaganap nung panahong ito? So sa Latin America, lumaganap ang Comunidades Cristianas de Base. Christian community of the base o in the base. So grassroots. So yan ay sa Latin America. So bakit ganyan Comunidades Cristianas de Base? So grassroots, maliliit na pangkat, mga mahihirap. Sa Africa, small Christian community o yung SSC, small, yung imbis na basic ang ginamit, ay small Christian community. Sa Pilipinas ay basic Christian community. Sa Mindanao, gagmayong katalimbang. So Kristiyanong katalimbang. So ito ay maliliit na Kristiyanong pamayanan. So nakita nyo na, nagsiship na ng model mula sa Vatican II nang magbukas ito ng sarili para sa modern world, aabutin niya ang mga tao. Ang ginawa niyang pag-abot sa mga tao ay magpunta sa maliliit na pangkat ng mga pamayanan. Hindi na pinag-uusapan dito pang parokya lamang, kundi abutin natin yung mga maliliit na pamayanang Kristiyano na mga rural na bahagi ng ating parokya. So, nag-e-extend na siya ng kanyang sarili. Hindi na lang tayo mananatili sa ating parokya na nandoon lamang tayo, kundi lalabas na tayo ngayon. So, it's Christian community. So, nakita nyo na, okay? Situation. Mula noong 1968 naman, sa Medellin, CELAM number 2, ito ay Development and Liberation. Okay? Pumasok na yung Development and Liberation. So tandaan nyo na itong panahon ito ay pumapasok na ang Liberation Theology, na kung saan ay bahagi ng pananampalataya ay ang pagpapahayag ng paglaya o liberation. Ang liberation na tinutukoy ay hindi lamang liberation sa kasalanan, kundi liberation sa mga social injustices na nagaganap. So pumasok na dyan ang basic Christian communities. Okay? Synod on Justice, tingnan nyo, justice, evangelization with justice, na sinasabi lamang dito ay hindi talaga magkakaroon ng tunay na evangelisasyon kung walang katarungang panlipunan. Hindi naman, doon sa Development and Liberation, hindi magkakaroon ng tunay na pag-unlad kung walang paglaya. So yun ang mga binabanggit na dyan. So nagbukas na, nagkaroon ng social implication yung turo ng simbahan. Noong 1975, Evangelii Nuntiandi, Liberation from all sinful structures as church. Evangelizing. So tandaan natin yung simple structures dito, yung tinutukoy dito yung social sin. Okay? Na kung titingnan natin yung kasalanan, merong personal sin at merong social sin. Okay? Yung personal sin, gumawa ka ng kasalanan kasi personal mong pasya. Pero yung social sin, ito ay isang konteksto na nagtutulak sa iyo para gumawa ka ng kasalanan. Na para hindi ka magkasala, tanggalin mo yung kontekstong ito. Halimbawa, bakit ba ang mga tao halimbawa ay nagugumon sa red tape o mga graft and corruption? Kasi merong isang opisina ng gobyerno, para maayos ang papel mo, kailangang maglagay ka, kailangang gumamit ka ng fixer. Ibig sabihin, meron siyang konteksto ng pagkakasala. Kaya yung mga tao, kahit ayaw nila magkasala, nagkakasala sila. Kaya nagkakasala sila. Kaya sinasabi sa Evangelii Nuntiandi, liberation from all simple structure as church. Evangelizing. Kaya makita ninyo, yung BEC, yung small communities,
gumagawa ng konteksto ng isang kalalagayan ng kalipunan ng mga tao upang ang mga tao ay hindi magkasala. Sapagkat itong mga biising ito, sila ang tutulong sa isa't isa para maisabuhay nila yung pananampalataya. Okay. Pagdating ng 1979, ay dito na nagsimula yung CELAM number 3 at nandito na yung Church Option for the Poor, yung Option for the Poor, new way of being a church, pumasok na yung Basic Ecclesial Community. Okay? So nakita nyo ba? Paano pumasok ang Basic Ecclesial Community mula sa Vatican Council? Kapag tinignan ninyo, Second Vatican Council, nagbukas ang simbahan sa kanyang sarili. Ibinukas niya ang kanyang sarili sa mundo, sa modern world. Sa pagbubukas ng kanyang sarili, nakita niya ang kalalagayan ng tao, ang kanilang social condition. Sa pag-abot niya sa mga tao, nakita niya ang mga maliliit na pamayanan na kung saan ito ang nangangailangan ng tulong ng simbahan at naroroon ang simbahan. Kaya nagkaroon ng Basic Ecclesial Community. So yan ang naging evolution niya. Okay? So makikita ninyo, adjuramento, resursumo, back to basic. Sapagkat kung ano yung sinimula natin nung early Christian communities, bumabalik tayo dun sa dati. Okay? Doon pa rin tayo hanggang ngayon. Okay? So, noong 1985, nagkaroon ng Synod ng Vatican II, Continuo Adjuramento. So, Synod ng Vatican II, ang nangyari na ngayon ay transformative charismatic. So, ang simbahan ngayon ay nagiging transformative. So, yung pagiging transformative dito ay hindi lamang sa usapin ng spiritual, kundi ito'y usapin din naman ng social transformation. Ng simbahan ay nagiging daan ng pagpapanibago ng lipunan sa pamagitan hindi lang ng mga pari kundi ng mga laikong lingkod ng simbahan at ng mga mananampalataya. So makita ninyo nang mabuo yung mga small communities, makikita nyo dyan na rin nagsimula yung mga worship. Diba sabi nga nag-Bible sharing na, nagwo-worship na. Nagkaroon na ng mga charismatic group. Okay? So dyan na rin yung charismatic group na maliit na prayer partner ng El Shaddai, lumaki na rin ng lumaki. Diyan na rin nagsimula yung pagsulputan ng Couples for Christ, ng Soldiers for Christ, ng Love's Flock, ng mga iba't ibang kaloob ng Diyos community. So diyan na rin nagsimula yan. Kasi mula doon sa mga maliit nilang communities, na bagamat hindi sila identify sa isang parokya, diyan na rin nagsimula yung mga transparokyal. Okay? So yun na naman. So nung Synod ng 1987, Synod on the Laity, so binigyan ng pansin yung more day empowerment. Ano naman? Empowerment of the laity. Okay? Ano larawan ng simbahan noong 1987? Church, servant church of the poor. Kaya sinasabi nun, ang simbahan ay merong preferential option for the poor. Kaya sabi nga, nung binuksan ng simbahan ng kanyang sarili sa modern world, ano ang kanyang pangunahing nakita? Ang mga dukha, ang mga kapusabuhay. Na lagi naman yan ang tinutugunan ng ating simbahan. Yung mga dukha, dukha dahil sa kawalan ng trabaho, dukha dahil sa karamdaman, dukha dahil sa kanilang kawalan ng edukasyon, dukha dahil sa kapansanan ng kanilang pag-iisip, dukha dahil sila ay nalunod sa drug addiction, dukha dahil sila ay biktima ng extrajudicial killing, dukha dahil sila ay apektado ng ecological problem. Nasabi nga ni Pope Francis, kapag pinag-uusapan natin yung ecological problem, ang pangunahing apektado ay ang mga mananampalatayang mga mahihirap. Yan ang sinabi ni Pope Francis. Kapag nagkaroon ng problema sa kalikasan, hindi naman yung mayayaman ang apektado. Kasi yung mga mayayaman, meron pa silang isang bahay. Yung mayayaman, masira man yung bahay nila, may pera para sila magpagawa. Yung mayayaman, kapag sila na-apektuhan sa isang lugar, may pera pa rin sila para makabili ng panibagong lupa. Pero ang mga mahirap, kapag naapektuhan yung kanilang lugar dahil sa baha, dahil sa ecological problem, wala na silang kakayang magpagawa ng bahay, wala na silang kakayang bumili pa ng ibang lupa para doon sila tumira. Kaya, laging titingnan natin, yung simbahan ay nakapokus siya sa mga dukha. At yan din naman ang pilit na inaabot ng ating basic ecclesial community.
Pero tandaan natin, sa paglipas ng panahon, ang pagiging dukha ay hindi lamang sa material. Merong iba't ibang klaseng pagiging dukha na yung isang tao, kahit marami siyang pera, pero kung siya'y depressed, kung siya'y merong psychological problem, kung meron siyang emotional problem, dukha pa rin siya kahit marami siyang pera, di ba? So yan din ang tinutugunan ng BEC, no? So iba't ibang klaseng anyo ng pagiging dukha ng bawat tao. Tayong lahat ay mga dukha na nangangailangan ng pagkalinga ng Diyos at ito'y nagaganap sa pamagitan ng ating kapwa pagbubuklod sa BEC. Okay. So, konti na lamang. So tayo ngayon ay nasa Philippine Church na. Okay? So, nakita nyo yung movement mula sa malaking simbahan sa Universal Church, sa kanyang church history, ng kanyang development. Ngayon, paano ngayon naganap ito sa simbahan sa Pilipinas? Itong pagbabagong ito. Okay? Philippine Church, 1991 PCP2. Ano ang sitwasyon ng Pilipinas noon? Massive poverty. Bakit may massive poverty? Sapagkat sa panahong iyon, tandaan ninyo, nang umalis si Marcos noong 1986 at napatalsik si Marcos noong 1986, baon na baon sa utang ang Pilipinas sa World Bank. Ang natangay na pera ng mga Marcos ay umabot ng $10 billion. Nadala nila yung pera ng Pilipinas at nagkautang-utang ang Pilipinas. Natatandaan ko noong 1986, nung ako ay isang estudyante, sinasabi ng teacher ko sa social studies, nung ako ay grade 6, ang bawat Pilipino noon, kami ay meron na kaming utang ng halagang 13,000 pesos na dapat naming bayaran. Kami mga bata pa lang kasi dinidivide na yung utang na ginawa ni Marcos nung panahon iyon. Okay. So magkaroon ng massive poverty kasi nung panahon iyon na napatalsik si Marcos, pumalik si Cory Aquino. Napakaraming sinapong problema ni Cory Aquino. Yung utang at saka napakadaming kudeta ang nangyari doon. Na nadidisrupt ang takbo ng gobyerno dahil sa mga kudetang ito ng mga nag-aaklas na sundalo. Kaya kukonti ang investment noon. So, kaya mahirap ang lipunan noon ng Pilipinas. Yung system or structure of injustice, talagang marami pa nung graft and corruption, marami nung injustices sa mga magsasaka, kaya marami pa rin mga NPA nung panahon yan. Okay? So ano ngayon ang naging trust ng simbahan sa ganitong sitwasyon? Batay na rin sa panawagan ng simbahan sa pangkalahatan. So ang triple trust niya ay ito. Okay, triple trust. Becoming a community of disciple includes care of ecology. So pagmamahal sa kalikasan, sapagkat alam natin ang Pilipinas laging biktima ng kalikasan at mga bagyo. Lagi tayong biktima ng sakuna, mga lindol. Kasi noong 1991, 1992, nagkaroon ng lindol noon, yung bumagsak sa yung bagyo, yung Hyatt Hotel. So lagi rin meron tayong mga baha or mok. Okay? Pangalawa, opting to be a church of the poor, as for evangelical poverty and empowerment of the poor for the transformation of society. So church of the poor. Na sinasabi rito ang pagtulong sa mga dukha, hindi lang pagbibigay sa kanilang dole out, kundi empowerment. Number 3, to be engaged in integral evangelization. At ano yung integral evangelization? Pag-focus sa evangelization, material and spiritual, na hindi lamang konsepto ng spiritual ng pagdarasal, aral ng pananampalataya, kundi kailangan din naman ng kabuhayan, usaping pampolitika, ecological. Okay? Kaya naman, ito na yung binanggit ko sa inyo. PCP2 137, ano ang model ng simbahan nung Second Plenary Council of the Philippines? Ano ang kanilang vision? Anong kanilang mission? Declaration 137. Our vision of the church as communio, participation, mission, about the church as priestly, prophetic, and kingly people, and a church of poor, a church that is renewed, is today finding expression in one ecclesial movement. This movement, this is the movement to basic ecclesial community. Di ba? So, dyan nyo na makikita bakit tayo ay nakarating sa BEC. So, yan din yung pinaliwanag ko sa inyo. Ang aming layunin ay maging isang simbahang nagkakaisa, nakikibahagi, humahayo, isang simbahan ng mga pari,
propeta at haring lingkod, isang simbahan ng mga dukha, isang simbahang nagpapanibago, na ngayon ay natatagpuan sa pagtataguyod ng Basic Ecclesial Community. Yan ay 1991, ipinahayag ng Second Plenary Council of the Philippines. Okay? Okay, so ito na lang ay huling pagsasalarawan na makikita natin dito. Ito ay galing sa drawing ni Father Simpayco, na isang SJ na nagpasimula rin ng BEC. Noong 2018, siya ay dinalaw ko sa retirement home ng Jesuit sa Loyola. Ay binigyan niya ako, ito yung sabi niya na mapa ng BEC. So parang katulad lang din ng ipiniliwanag ko sa inyo. No? So bali dito ay makikita natin, sa larawang ito, kung makikita ninyo, pinakita lamang niya rito yung history ng church. So mula dito sa, ayan, nakita nyo to? So yan yung Espiritu Santo. Tapos yung salita ng Diyos, nandiyan dyan si Kristo. 33 hanggang 100 AD. Ayan, martyrs, may kinagat ng leon. Yung isang tao, sabi, aray, ayos lang. Ayan. Pagkatapos ay Emperor Constantine noong 312, nabuo yung simbahan bilang isang society. Pagkatapos makita niyo rito may mga bahay. Ito ay monasteryo. Pagkatapos dito ay merong simbolo ng agila at simbolo ng ubis ng Santo Papa. Ito ay Christendom. Nakita niyo rito merong nawasak, parang nagkahati. Ito yung paghiwalay ni Martin Luther sa simbahan na merong tong Protestant Revolt noong 1571. Pagkatapos ay pumasok na sa simbahan sa Pilipinas, nandiyan ang komunismo, nandiyan ang Nazi. Tapos nagtuloy-tuloy patungo rito sa World War I. Hanggang sa 1958, merong susi kayong nakita. Ito yung susi, binuksan na ang susi ng simbahan noong 1958. Nang buksan, naganap ang Vatican Council 1962 hanggang 1965. Naganap ang adjuramento, nagkaroon ng reform and renewal. Pagkatapos, pumasok na yung Mendelin noong 1968, Evangelio Nuntiandi noong 1975, Puebla noong 1979, at ang Philippine Situation, Basic Ecclesial Community. Ayan, so nilarawan lang dyan. Okay? So yan ang larawan ng ating history. Okay. So ganoon din naman yung dito sa pinakita niya larawan dito sa pangalawang binigay niya sa aking illustration. Makita niyo rito. So God, makita niyo yung God. Ang God, Life, Love of Trinity. So yung tatlong parang bilog diyan ay simbolo ng Holy Trinity na tatlong persona pero isa. Ngayon, Old Testament, Israel history na mayroong pangakong tagapagligtas. Dumating ng tagapagligtas ni si Kristo. At ang tagapagligtas na ito ni si Kristo ay nagpatuloy sa bagong tipan. Okay? Pagkatapos ng bagong tipan, yung good news at kingdom of God, pinahayag sa mga small Christian community, kaya may mga bahay-bahay na maliliit. Pagkatapos, sinalubong dito sa kabila naman ng Holy Spirit. So, sa mula dito nagtagpo, ang simbahan ngayon ay ito na ang bumubuo. Ayan, yung mga kapaligid dyan. Pagkatapos ay pinakita rito, mystical body of Christ, people of God, institution of church. So, yun yung tatlong bahagi. Pagkatapos dito sa baba, makita nyo rito yung sunod-sunod na tagpo ng history, yung models of the church, structure, personnel, ministry, methods ng evangelization. So, nandito yan, simula sa mga early Christians, sa martyrs, sa Christendom, pagkatapos ay sa Counter-Reformation. So, yan yung larawan niya. Okay? So, sa bahaging ito, so, nalayunin natin sa ating pagpapaliwanag. Okay? So sana sa patapos ng pagpapaliwanag ito, mas lalo natin nakita yung konteksto paano nagsimula ang BEC. Saan ba nanggaling ang BEC? Kaya mula sa ating unang lecture, Theological Foundation, Ecclesiological Foundation ng BEC, okay, naintindihan natin yung iba't ibang mga theological concept. Mas lalo natin ito naintindihan sa pagbibigay natin ng pastoral definition ng BEC. At mas lalo palagi kung naintindihan natin ito, na makikita natin, ganun pala talaga ang BEC.
Doon pala siya nanggaling. Ito pala hindi imbento lang. Ito pala talaga ang tawag ng panahon ngayon sa buhay ng ating simbahan. Okay? So, sa pamagitan ng discussion na yan ay makikita natin na yan ngayon ang panawagan sa atin ng BC. Pero sa ilang sandali, gusto ko lang na bigyan punto ito. Okay? Okay, sige. So, sa susunod na okay. Siguro. So, sa pamagitan nito, itong lecture natin ito ay nabigyan ko na kayo ng mas lalong karagdagang kaalaman sa BEC na mas lalo sana lumawak yung ating pananaw sa ating pag-unawa sa basic ecclesial community. So, sa susunod na lecture natin ay pag-uusapan pa natin ang iba pang mga pastoral implication ng pagtataguyod ng BEC bilang bahagi ng buhay ng simbahan sa panahon natin ngayon at kung paano ito tinutugon ng ating simbahan at ng mga diocese natin at ng mga parokya dito sa atin sa Diocese of Malolos at sa ibang mga diocese. So muli ay maraming salamat at sana ay marami kayong natutunan sa ating pag-aaral na ito ng BEC.